to be here in our church, to praise Him together, to worship our Lord Jesus Christ. So, grabe lang ni Lord. Ang dami niyang ginagawa sa buhay natin araw-araw. Parang, everyday is miracle. So, bago po tayo magsimula, I just want to share this verse with you na alam kong rineview ko ni Lord sa akin. Sabi na dito sa Psalms 145 verse 18. Psalm 145 verse 18, sabi dito, "The Lord is near to all who call on Him. To all who call on Him in truth." Very, very clear. Jane Bagana dito yung kung the Lord is near to all who call in Him. So, I hope na lahat tayo tumatawag sa ating Panginoon in spirit and in truth. Sabi ko nga, last Sunday, nung uwi kami doon, ang kasi nagsawa na, nagsakit yung ulo, naulaw na. So, kaya tumatawagan na tita kasi sama kaya kung agpataray di hospital, nangihina talaga ako. Grabe. Tapos, abang pa na nagumalang ti Agas po, ti Biogesic Native, agkarkararag ng Lord, anya ba, apay kastoy na po, nagsayaan at ng tatay church, apay meeting nagsaksakita po. Tapos, grabe, ako mamaisabay ni Jacob. Kasi sobra dyan sa hangit namin tin, maglang tatatiman dyan tapinsan ko. Tapos kung ang Lord anya ba, apay kastoy ni tin, tapos nag-chat na kinila kaya ko, kung magpaitaray na sa CBM sintang ko kaya. Pero kung nalagin ko nga ni Apo, there is no distance to our Lord Jesus Christ. Remember that our Lord is a great healer. He is our great doctor. So sabi ko, nag-pray ako, Lord, please heal me for Jacob. Kasi kaasisunan mo ka na kayo hospital ko na. So kung na-enjoy nga awan di posible ka, walang distansya ang prayer pagdating sa ating Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya na habang nakahiga ako, nag-pray ako, Lord, please heal me. In Jesus' name, Lord, please heal me. Yun lang yung sinasabi ko sa kanya, nag-beg ako na i-heal niya ako. And I thank God kasi after a few hours, ako, with video, okay na ako. Sabi ko, Lord, grabe naman yung hands mo. So, ganon. Sabi nga dun sa Psalms na, the Lord is near to all who call in Him. So, sana araw-araw, oras-oras po tayong tumatawag sa ating Panginoon because God is waiting for us. Hindi naman pwede na pag nagbigay si Lord ng blessing sa atin is ipungkaw na, uy, Joy, ikanta iti kotse. Itaan na rin, ikanta iti kasto, ikanta rin, nagtakil nga balay mo. Dapat sila yung iti umasilig kini Apo Diyos, iti kasta nga mangig tayo, no, anya dagay kaya na para kanya tayo. So, kung nakijay nga, nung i-meditate ko maro dagay sasaot ni Apo nga, i-share the pastor, kinikita nga, sobrang tama. Dapat din, pwede na ni Apo, iti masiligan na tayo nga, ikan katikastoy. Dapat sila yung we draw nearer to our Lord so that we can talk to Him, we can hear Him, anya badagidabde kaya na maibaga. So, amo yung gamin, ititrap ni Satanas, once nga mangig na nga dati blessing na Apo, agarami deta ti trap nga, tapnon, agarami kay boundary between the blessing, iti Apo kinyam. So, kailangan tayo nga dapat nga nasipot, kailangan natin magmasid ng maayos. Kasi, the work of Satan is very rampant. Kasi na ngayon nga, grabe ngayon nga, yan tayo mapupuutan. So, wala na i-check or dyan, if I'm not mistaken nga, the enemy will come to steal, destroy, and kill. So, we must always pray without ceasing. So, yun lang po. And I thank God talaga. Kung nga, may stress how thankful I am kini Apo, especially the safety, Manila kayo ijay, mangig tayo iti situation, ijay ibang bansa. Sobra. Parang everyday talaga is a very big blessing. Kapag riin mo pa lang, mapapating Lord ka na lang kasi buhay pa tayo, di ba? Unlike nga, doon talaga alam ni Apo tibiyagdan, which they cannot serve God. At naman nga, na-serve ni Lord iti tama. So we are very much blessed po kasi nandito po tayo. I know that God wants something nga adati something na itid man ni Apo iti heart tayo nga pagnilayan tayo this day. So may I call our music team to lead us.
Praise God. Hallelujah. Tuloy po natin lahat. Ako po'y magpasalamat sa Panginoon dahil muli niya po akong gagamitin para purihin at sambahin siya. So, kung kayo ay alala, ay po ito lang lahat upang purihin at sambahin natin Panginoon ng gusto natin. Amen. Lord, sa puso mo po ang iyong pagpapala sa aming buhay, Panginoon. Lord, tunay nga po ako na Lord, napakabuti mo, Panginoon. Lord, minsan, Panginoon, sabi po yung nagkulang sa inyo, Panginoon. Pero minsan, ikaw, Lord, hindi ka po nagkulang sa amin, Panginoon. Lord, we just want, Father God, to worship you this morning, Father. Lord, we love to worship you, Father. Because, Lord, you made us to worship you, Father. Lord, so mahal ito, Panginoon. Dalangin mo kami, Panginoon. Lord, dalangin mo, Panginoon, kami ng iyong pagmamahal. Buti mo, Panginoon.
Ika'y laging tapat kong magmahal. Ikaw ay magpapalagan. Buti-buti mo sa Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw.
Yes, Lord God. Hallelujah. As we continue to praise your name, Lord, and as we continue to lift our hands to your name, dakila ka. Makapangyarihan ang iyong pangalan, Lord. And Lord, we thank you, Father, for this day. We thank you for your power. We thank you for your authority over our life, Father. Lord, we praise your name. Wala kaming ibang sasabihin, Panginoon, kundi pupurihin ang iyong dakila, makapangyarihan na pangalan, Panginoon Jesus. Hallelujah. And Lord, thank you so much. Tunay nga, Panginoon, na walang imposible sa iyong pangalan. Nothing is impossible to your name, Father. Hallelujah, Jesus. To those who surrendered, to those who surrendered, Father, in your name, nothing is impossible. And Lord God, Father, in your name, there's healing. Yes, Lord. There's healing in your name because you are the owner, Father. Yes, Father. You are the owner of our life. And Lord, we praise you because, Lord God, Father, truly, Father, that into your name, nandun ang kagalingan, Panginoon. Dahil ikaw ang buhay na Diyos, Panginoon, na sinasambay namin sa umagang ito at magpakailan. And Lord God, we feel, Father, the warm embrace of your hand today. The whisper of the Holy Spirit. The divine intervention of yours, Father, into this place. The power of your hand to touch every diseases that we have today. Father, we lean on your power and not the power of man, Lord. Touch every sickness, Father, the diseases that we have today. And I pray for victory, Lord God. I pray for healing, O Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I pray for restoration. In your presence, Lord. In your presence, there's in your presence.
are here, surrendering everything in your hands. Because as you have said into your word, not by your power, not by our might, Lord, Yes, Lord. but by the power of your Holy Spirit, O Lord Jesus. And we give everything to you. Not only our worries, Lord, not only our fears, not only our diseases, not only our sicknesses, Lord God. Lord God, we surrender our life in you. We surrender. I am surrendering myself in you. Not only my problems, Lord. Not only those people, Father, that I want to surrender. But I want first to surrender my life into your very hands, Lord. And Lord God, mold us again. Mold us again, Lord God. Bring us back again, Father, into that very cross of yours, Lord. Into that very altar, Father. Jesus. So that, Father, as we continue our journey in this world, Lord, people will see you in us. Thank you so much, Father, for the healing. Thank you for the restoration. And to your name, Lord God, alone, we glorify, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. May mga bisita po tayo. Magandang umaga po, sister, brother, and mommy. Good morning po sa inyong lahat. At sa patuloy na tumatangkilik at nanonood sa gawain na ito ng Panginoon, good morning po sa inyong lahat. Saan mang sulok kayo ng mundo, magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginigiliw. No? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang lahat ng mabuting bagay at ganap na kaloob ng Diyos, mga ginigiliw. Ano nga ba ang mga mabubuting bagay at ganap na kaloob, regalo ng Diyos sa atin, mga ginigiliw? Ano nga ba ang mga itong mabubuting bagay na ito, mga ginigiliw? Alam nyo, hindi lahat ng alam natin na mabuti ay hindi mabuti sa Panginoon. Hanggang amin nga mo tayo nasayaan, nasaya at kiniapo kakabsat. Hindi lahat ng pagpapala, no, hindi lahat ng natatanggap natin na pera ay mabuti sa Panginoon. Hindi po. Magiging mabuti lamang ito when we put God first sa lahat ng ginagawa po natin. No? Alam nyo, kung hindi po natin ginamit, no? Hindi po natin pinarangalan ang mga mabubuting bagay, yung mga pagpapala na galing sa Panginoon, ito ay magiging sumpa, curse po sa ating buhay, mga ginigiliw. No? Kaya, binigyan po natin ito ng tema, mga ginigiliw, na sinabi po ng salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Santiago, no? James 1:17, no? Alam niyo ang sabi niya dito sa Santiago 1:17?
Ang sabi niya po dito, mga ginigiliw, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob, sabi niya, ay buhat sa Diyos, mga ginigiliw. Ginagamit ba natin yung mga mabubuting bagay na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang siya ay maparangalan, mga ginigiliw? O gusto lang natin maitaas yung sarili natin, mga ginigiliw? Ito ang sentro ng pag-uusapan natin ngayon sa umagang ito, mga ginigiliw. Ang mabubuting bagay at ganap na kaloob, regalo na galing sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Alam nyo, may isang kwento dito na isang mayaman na binata na lumapit po sa ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang katanungan ay, mabuting guro, sabi niya. Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan, sabi niya. Tinatanong niya sa ating Panginoong Jesucristo kung ano ang gagawin niya upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan. Sinabi pa niya, mabuting guro, sabi niya. Kung babasahin po natin dito sa Lucas, no? Sabi niya po dito sa Lucas 18:18. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ito ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Sabi niya, ang Diyos lamang ang mabuti. Ang Diyos lamang ang mabuti, sabi niya. Bakit mo tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, ang Diyos, sabi niya. Ang alam kasi ng taong ito, mga ginigiliw, ang kabutihan, gumawa ka lang daw ng magagandang bagay, no? Ibig sabihin, yun ay mabuti na para sa kanya. Opo, yun ay mabuti na sa yung pagsunod mo daw sa kautusan. Yun ang alam niya na sukatan ng kabutihan, yung sumusunod ka sa kautusan, mga ginigiliw. Yun ang alam niya na sukatan ng kabutihan, mga ginigiliw. No? Kaya kung babasahin po natin yung istorya na ito, mga ginigiliw, makikita po natin dito, na sabi niya po dito sa 20, alam mo ang mga utos, sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Alam mo ba yung 10 Commandments, sabi niya. Huwag kang mangalunya, andun na lahat. No? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan at igalang mo ang iyong ama at ina. Sabi niya, memorize niya po lahat. Alam niya lahat yung 10 kautusan. Opo. Alam ko pa, sabi ng binatang ito na mayaman, bata pa ako, alam ko na lahat yan, memorize ko na lahat yan. Sabi niya. So, yun ang alam niya na mabuti. Yung memorize mo, yung 10 kautusan na yan. Yun ang alam niya na kabutihan. I remember one time yung isang kasamaan ko na pulis, no? Alam mo, pastor, sabi niya sa akin, gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka. So, yung Diyos mo na, yung paggawa mo ng mabuti. Diba? Ang magiging tagapagligtas mo na, yung paggawa mo na ng mabuti kasi gusto mo lang maitas yung sarili mo. Kaya gumagawa ka ng mabuti eh. Kaya nga po, mga ginigiliw, kung ang paggawa mo ng mabuti ay hindi ito naka-align sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang ginagawang mong mabuti na yan, iyan ay isang sumpa, isang curse yan sa buhay mo. Bakit?
Dahil gusto mo lang maitaas ang iyong sarili mo, hindi ang Panginoon. Kasalanan po yan. Kasalanan po yung gumagawa ka ng kabutihan na hindi mo pinaparangalan ng Panginoon. Kaya nga pag may tagumpay ka sa buhay, nakapasa ka ng inhinyero katulad ni Engineer Vince ngayon, no? Glorifying God. Itinataas mo ang Panginoon sa lahat ng iyong mga tagumpay. So, yun, mga ginigili, yun ay mabuti sa Panginoon. Pero kung yung sarili mo nang itinataas mo, that is already cursed. Yung tagumpay na yan, magiging sumpa yan sa buhay mo. Bakit nagiging sumpa? Kasi magiging mali yung direction mo sa buhay kahit ininyero ka pa. Paldo ka nga. Pero yung pagpapala naman yan, magiging sumpa naman yan. Bakit? Sino ba yung mga involved sa ano yun, tawag doon, sa mga project na yan? Diba? Yung mga inhinyero, diba? Sila. Oo. Sila po mga ginigiliw. Diba? Nakasuhan sila. Yung iba na bilanggo. So, ibig sabihin, ang alam nila na mabuti, hindi pala mabuti sa Panginoon, kaya naging curse sa kanila. Sila ay nabilanggo. Sila ay nakasuhan sa flood control. Kaya yun ang sinasabi ko na hindi lahat ng alam natin na mabuti ay mabuti sa Panginoon. Katulad kayo, mga music team. Itong sinasabi niya, ang lahat ng mabubuting bagay. Ano yung mabuting bagay niya? At ganap na kaloob. Ano yung kaloob? Ganap na kaloob. Regalo ng Panginoon. Yung talent nyo, yung pagkanta, diba? Sa music team, galing yan sa Panginoon. Regalo yan ng Panginoon sa inyo. Pero kung hindi nyo ginamit yan ng tama, at hindi nyo gagamitin yan para sa Panginoon, magiging sumpa yan sa buhay nyo, mga anak, mga ginigiliw. So dito, makikita natin, balikan po natin ang tagpo na ito, mga ginigiliw. Balikan po natin yung tagpo na ito. Hindi niya naiintindihan ng tunay na kahulugan ng kabutihan. Ang alam niya, nasunod na niya lahat ang 10 utos. Diba? Okay na sana. Dahil nasunod na lahat ang kanyang, nasunod niya. Alam na niya lahat yung 10 kautusan na ito. Pero may kulang. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya dito sa 21, basahin natin. Sinabi ng lalaki, lahat pong yan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata. Tinupad na daw lahat niya yung 10 kautusan na yan. Yung 10 commandments na yan. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus. Ito na yung mabuti, pakinggan nyo. Isang bagay pa ang kulang sa'yo. At damay sa nga banag na kurang tingka. Memorize mo lahat yung kautusan na yan, yung 10 commandments, pero hindi ka marunong magmahal. Diba? Hindi mo mahal yung kapwa mo. Walang silbi na alam mo lahat ang salita ng Panginoon. Memorize mo yung 10 commandments na yan. Hindi ka naman marunong magmahal. Kaya sabi niya, isang bagay pa ang kulang sa'yo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ila kung amin nga sa likwang, kay itan mo kagagay yung marigrigat. Kuna na, kapsa, iyawat mo, amin, kagagay yung marigrigat. Kumadaan ka itibiyag nagnanayon. Anya tinaramid na tayo, anong ginawa ng binatang mayaman na ito? Hindi niya kaya. Tinalikuran niya ang ating Panginoong Jesucristo. Han na kaya kakabsat, dadya ipaparamid niya po kanya na. Apay,
mas ay ayaton na dayjay kinabaknang na ngem na ako Diyos kapsa. Isu dayjay bagak kanya itatay. Hindi lahat ng pagpapala ay mabuti sa Panginoon. Paano magiging mabuti ang pagpapala na naranggap natin? Maging mabuti lamang ito kung ang natanggap natin na pagpapala ay iduna natin ang ating Panginoon if we put God first in our life. Pero kung yung pagpapala na yan, no? Di ba? Kaya kung minsan ito ang nangyayari sa isang buhay ng mga Kristiyano, mga ginigiling, no? Hindi nila kayang hawakan, they do not know how to handle money, yung binigay sa kanila ng Panginoon. Kaya magiging messy until such time na magiging, no? Magkakaroon ng watak-watak sa pamilya, masisira ang pamilya dahil hindi natin alam kung paano hawakan ang pera na yan. Dahil masyado nating minahal ang pera, yun ang sinasabi niya dito, that the love of money is the root of all evil. Kapag minahal na natin yung pera, mga ginigili, hindi natin nahawakan ng mabuti, magiging curse na ito hanggang mawawala na ito sa atin. Diba? Mawawala. Pero kung ang natanggap mo galing yan sa Panginoon, sigurado ako may pupuntahan yan, no? May pupuntahan yan. Kahit konti-konti lang nakakapag-ipon ka. Oo. Kasi galing yan sa Panginoon. Inuna mo yung Panginoon. Diba? Hindi mo inuna yung pansarili mo. Diba? Kundi inuna mo yung Panginoon. At pag inuna mo ang Panginoon, bibigyan ka ng tamang direksyon. Bibigyan ka ng karunungan kung paano mo gagamitin ang mga resources na ito na ibinigay ng Panginoon sa iyo, mga ginigiliw. Diba? So dito, hindi niya alam ang mabuti. Hindi niya alam, ang alam lang niya na mabuti, yung pagsunod lang niya sa kautusan. Alam niyo ang sabi niya dito sa Santiago? Anong sabi niya dito sa Santiago? James. Sabi niya dito sa Santiago 2:8, mabuti ang iyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari ayon sa kasulatan. Sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit, kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan, sabi niya. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad pa sa iba, ay lumalabag sa buong kautusan. So nilalabag din natin lahat daw ng buong kautusan. Di ba? Opo. Kahit sinabi mo na nasunod mo yung siyam, pero yung isa hindi mo nasunod, nilamag mo pa rin daw ang buong kautusan. Ibig sabihin, lahat ng ginawa mo, wala pa rin kasiguruduhan. Kapalpakan pa rin ang lahat ng ginawa mo. Diba? Opo. I remember one time, ganun tayo kung minsan yung mapanghusga tayo sa isang bayan, sa isang tao, sa isang lugar. No? May isang tagpo dito, mga ginigiliw, na kung saan, ibinalita yung magkapatid na ito na sabi po nila, natagpuan na daw po nila ang Mesaya. Andito po sa dyan yung kwento, mga kinikilaw. Makikita natin dito yung mabuti na naman na isang kwento dito. No?
Ito yung pagkatawag kina Felipe at Nathaniel, mga ginigiliw. Sabi niya dito sa John 1:43, no? Sabi niya dito, kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Sabi niya, nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro, sabi niya. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moses sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. Kaya ibinalita nila sa kanilang kapatid, natagpuan na namin ang sinasabi ni Moses, ang sinulat ni Moses, sabi niya, at sinulat ng mga propeta, sabi niya. Sabi nila mga ginigiliw, alam mo ang tugon dito? No? Ni Nathaniel, alam niyo ang kanyang tugon, ang kanyang sagot? May mabuti ba sa Nazaret? Sabi niya. May mabuti ba sa Nazaret? Sabi niya. So, ibig sabihin, yung lugar na yon na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay lumaki hanggang nagkaedad ng 30 hanggang 33. Yung lugar na yon ay isang, sabihin natin, isang lugar na maraming magnanakaw, lahat ng kasamaan siguro andun na sa lugar na yon. Na balitang-balita mismo na sinabi ni Nathaniel. Pero hindi nila alam na may isang mabuting nakatira doon. Ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Katulad natin ngayon. Ay, saan ka nakatira, bro? Sa Tondo? Oh, sigurado to. Siguro mamamatay tao ito. Hinusgan na natin yung isang tao. Hindi lahat ng taga-Tondo ay masama. Diba? Hindi lahat ay sa Bukawi. Ay, doon ang lugar ng mga babaeng mababang lipad. Hinuhusgan na natin yung isang lugar, mga ginikilig. Katulad dito ni Nathaniel. May mabuti ba sa Nazaret? Tignan natin ang daloy ng istorya. May mabuti bang maaaring mangbula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe. Halika, tignan mo, sabi niya. Nang malapit na si Nathaniel, ay sinabi ni Jesus, nung nakaharap na niya mismo ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi ng Panginoon kay Nathaniel, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari. Walang pagkukunwari, sabi niya. Kasi ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Kilala na niya tayo. Nasa loob pa tayo ng sinapupunan. Kilala na tayo ng Panginoon. Kaya dito sa 48, tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakikilala? Sabi ni Nathaniel sa ating Panginoong Hesukristo. Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, sabi niya, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng igos. Nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng igos. Walang nagbalita, wala pang cellphone noon eh. So nung pinuntahan siya ni Felipe, andun siya, nagde-devotion siya doon. Sa ilalim ng igos, nagde-devotion siya sa Panginoon, nagde-devotion siya sa Diyos. Nakita na kita. O wala namang nag-text sa kanya. Paano niya nalaman? Kahit ang sabi niya dito mga ginigiliw, no? Ang sabi ni Nathaniel sa ating Panginoong Hesukristo, anong sabi niya? Anong sabi ni Nathaniel sa ating Panginoong Hesukristo? Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. You are the Son of God. You are the King of Israel.
naniniwala na siya na nakita na niya ang totoong mabuti sa bayan ng Israel, mga ginigiling. Kaya, alam niyo mga ginigiling, sa buhay natin bilang isang mananampalataya, kung hindi natin pinarangalan ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin, sa araw-araw nating pamumuhay, ibig sabihin, mga ginikiliw, ang lahat ng ginagawa natin ay sumpa para sa atin. Kahit ang alam mo yan na mabuti, kung hindi mo pinangaralan ang Panginoon, pinarangalan ng Panginoon, glorifying God in your life, yan ay magiging sumpa sa buhay po natin, mga ginikiliw. Diba? Magiging sumpa yan. Dahil iisa lang ang mabuti. Diba? Paano ba tayong magiging mabuti sa harapan ng Panginoon, mga ginikiliw? Paano ba tayo magiging mabuti? Alam mo yan, no? Katulad ng inuulit ko, konti na lang po, lahat ng ginagawa natin, no? Lahat ng gagawin natin, dapat para lahat yan sa Panginoon, mga ginikiliw. Dahil yun ang bunga ng pananampalataya natin sa ating Panginoon sa Kristo. Opo. Kaya yung bunga ng pananampalataya mo, yan ay magbubunga ng mabuti. Ibig sabihin, gumawa ka ng maraming kabutihan sa kapwa mo, ang gusto mong palaging napaparangalan ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Diba? Kundi ang Diyos. Pero kung gumagawa ka ng sarili mong kaparaanan, that is only for your own benefit. Because you want reward from people. You want recognition, fame, appetite of ego. Yung mga ginagawa mo yan, magiging sumpa sa buhay mo, mga ginigiliw. Dahil hindi mo inuna ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. Naiintindihan niyo po? Kayong mga music team? Yun ang mabuting bagay. At ganap na kaloob ng Panginoon. Gamitin niyo yan para sa Panginoon. Hindi niyo gamitin yung kaloob na yan para lamang sa inyong sarili. Dahil kung ginamit niyo ang mga ganap na ito na kaloob ng Panginoon sa inyo, yan ay magiging sumpa sa buhay nyo, mga ginigiliw. Gamitin nyo yung talento na yan na binigay sa inyo ng Panginoon. Baka magsisi kayo pagdating ng panahon, yung talento na yan, ibibigay niya sa iba. Bibigay po ng Panginoon sa iba. Remember this, no? Marunong akong kumanta, baka pagdating ng panahon, hindi na kayo gagamitin ng Panginoon dito sa harapan nakakanta. Oo. Magiging sumpa na yan sa buhay nyo, wala na. Magiging, alam nyo, yung puso nyo, kakalyuhin na yan ng Panginoon. Magkakaroon na kayo ng judicial blindness. Hanggang lalayo ka na sa Panginoon, hindi mo na matatagpuan ang presensya ng Panginoon, mga ginigiliw. Dahil hindi mo ginamit ng tama yung ganap na kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon na sinasabi niya dito sa Santiago 1:27 na ang lahat ng bagay na mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ay mabuti para sa Panginoon, mga ginigiliw. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain ko kayo ng Panginoon. God bless everyone.